Pinoy Ori Manhus, Season 2, Episode 1, Ang Bagong Guildmaster. Ang lahat ng pangalan, lugar, at pangyayaring mabababanggit sa palabas na ito ay pawang katang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, buhay man o patay, o aktwal na pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Shoutout sa lahat ng taga-suporta ng ating Manhus. Mag-comment lang kayo at siguradong shoutout ko kayo, mga idol. Isang taon ang nakalipas, malaki na ang ipinagbago ng Pilipinas. Ang ating bida ay may sarili ng guild, isang lugar na siya mismo ang itinuturing na bayani ng bayan. Kilala siya bilang pinakamalakas na bayani ng buong Pilipinas. Ang pangalan niyang binibigkas ng may paghanga at takot sa parehong oras. Isang araw, inabot ni Lalin ang mga record ng mga aplikante sa ating bida. Marami ang gustong sumali sa kanyang guild, ngunit kapansin-pansin ang kanyang pagkairita. Hindi niya nais magpasali ng iba, sapagkat alam niyang kaya niyang tapusin ang mga dungeon ng mag-isa. Walang kinakailangang kasama. Sa kasalukuyan, mayroon lamang siyang 7 kasapi, kasama rito si LJ, at ang kanyang ama na si Berto, na lumipat mula sa dati nitong kinaanibang guild na hindi naging maayos. Naroon din ang assassin na si Ninong, ang alalay ni Lapu-Lapu na palagi nilang kasama kapag pumapasok sa mga dungeon. Kasama rin si Lalin na nagsisilbing tagabantay ng kapatid ng ating bida. At syempre, ang 3 martir na kahit pinipigil niya ay nagpumilit na sumali dahil iniidolo nila ang ating bida. Ipinabatid naman ni Lalin na may dumating na imbitasyon mula sa Great Grandmasters. Napaisip ang ating bida kung ano ang sadya nito. Kinagabihan, nagtungo siya sa Hunter Association upang kausapin si Lapu-Lapu. Ngunit hindi niya ito nadatnan sa opisina. Sa halip, naroon ito sa training room. Pagdating niya, agad niyang tinanong si Lapu-Lapu kung ano ang pakay niya. Nagsalita naman ang alamat na matagal na niyang gustong gawin ito, ngunit marami ang kanyang inaasikaso at ngayon lamang siya nagkaroon ng oras upang gawin ang dapat gawin. Sa sandaling iyon, nabatid ng ating bida ang tunay na ibig sabihin nito at kasabay ng pagkakaunawa ay ang ngiti na gumuhit sa kanyang labi. Matagal na rin mula nang huli siyang nakipaglaban ng buong lakas. At ngayong gabi, iyon na ang pagkakataon. Agad namang nagpalit ng anyo si Lapu-Lapu. Ginamit niya ang kanyang third awakening at mariing winika. Nasusubukan niya ngayon ang lakas ng umagaw sa kanyang titulo bilang pinakamalakas sa Pilipinas. Hindi nagpatinag ang ating bida. Mabilis din niyang ginamit ang kanyang second awakening, ang nakamamatay na anyo ng Shadow Reaper, at doon nagsimula ang sagupaan. Ang 2 pinakamalakas sa buong bansa nagtagpo sa isang labang yayanig sa paligid. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, wasak at balot ng usok ang kapaligiran. Mga gusali ang bumagsak, lupa'y naghiwa-hiwalay, at ang hangin ay naggangalit sa bigat ng kanilang lakas. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo pa rin ang ating bida, matatag at hindi matinag. Samantalang si Lapu-Lapu, nakaluhod, wasak ang baluti, at halos maubusan ng hininga. Ngunit sa halip na sumuko, napangiti si Lapu-Lapu. Sinabi niya na napakalaki ng ipinagbago ng ating bida. At ngayon, karapat-dapat na itong tawaging pinakamalakas. Subalit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa katawan ni Lapu-Lapu, biglang bumulwak ang gintong enerhiya. Isang liwanag na halos bumulagta sa lahat ng nakamasid. Ika-4 na pagbangon, bulong niya. Nagbago ang kanyang anyo at naglabas ng napakakapal na gintong aura, isang forma na tinatawag na Complete Form Lapu-Lapu. Mythical rank. Nagulat ang ating bida. Hindi niya akalain na naabot na ni Lapu-Lapu ang ranggong mythical. At sa gitna ng gintong liwanag, muling nagsalita ang alamat. Sinabi niya na natagpuan na niya ang kanyang kalasag, ang matagal na niyang hinahanap upang tuluyang makumpleto ang kanyang lakas. Agad namang nawala sa paningin si Lapu-Lapu. Nakita ni Juan na bumilis ito ng labis at lalo pang lumakas. Bawat hampas ng kanyang sandata, nag-iiwan ng malalaking bitak sa lupa. Tila ba mismong mundo'y hindi kayang saluhin ang bigat ng kanyang lakas.
Ngayon, mariing wika ni Lapu-Lapu. Ano ang gagawin mo, Juan? Mukhang maibabalik na sa akin ang titulo bilang pinakamalakas sa Pilipinas. Subalit malamig lamang ang titig ng ating bida. At sa halip na seryosong tugon, isang simpleng salita ang kanyang binitawan. Nagugutom na ako. Nagulat si Lapu-Lapu. Hindi niya inaasahan na sa harap ng ganoong labanan, tila ba hindi siya siniseryoso ng kanyang kalaban. Labanan mo ako ng buong lakas, Juan. Isang sigaw mula sa alamat ng nakaraan, puno ng hamon at galit. At doon, tumugon ang ating bida. Mula sa kanyang katawan, biglang lumabas ang itim na enerhiya, nakakakilabot at nakakayanig. Ibinunyag niya ang kanyang ikatlong pagbangon. Nagulat si Lapu-Lapu. Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas na enerhiya. Umalingaw-ngaw hanggang sa pinakamataas na palapag ng Hunter Association. Ang buong gusali ay yumanig. At ang training room, tuluyang nawasak. Sa mga sandaling iyon, natanggap ang Grandmaster ng balita mula sa tagapamahala. Nagulat siya sapagkat kahit 2 legendary rank na mandirigma ang maglaban, hindi dapat masisira ang silid na iyon. At doon niya nalaman ang katotohanan na hindi basta mandirigma ang nagbanggaan, kundi ang Great Grandmasters. At si Juan mismo. Sa rooftop, nakaluhod muli si Lapu-Lapu. Wala na ang kanyang pangitaas na damit, nakatulala, ngunit nakangiti. Si Juan naman ay bumalik na sa kanyang normal na anyo. Malamig ang kanyang tinig at walang pakialam niyang winika. Kung ito lang ang sadya mo, aalis na ako, nagugutom na ako. Ngunit sa halip na magalit, tumawa ng malakas si Lapu-Lapu. Kung ganon, kumain ka muna dahil may pag-uusapan pa tayo. At nagsama silang dalawa, naglakad palayo mula sa nasirang gusali. Sa isang mamahaling restaurant, walang pakundangan at malakas na kumakain si Juan. Habang abala siya sa pagkain, nagtanong siya kay Lapu-Lapu. Ngayon, ano ba talaga ang gusto mong pag-usapan? Bigla namang naging seryoso ang anyo ni Lapu-Lapu. Mariin niyang sinabi, Juan, ikaw ang ipadadala sa legendary friendly match sa Amerika. Gaganapin ito sa loob ng 2 araw. Hindi nagulat si Juan, ngunit agad niyang winika na papasok na lang siya sa dungeon upang magpalakas. Doon makakakuha pa siya ng maraming kagamitan na maaari niyang ibenta. Ngunit sagot ni Lapu-Lapu, may pang-aakit. Sayang naman. Alam mo ba ang mananalo ay tatanggap ng 1 trilyong piso? Nanlaki ang mata ni Juan. Halos mabitawan niya ang hawak na pagkain. Isang simpleng salita lamang ang kanyang naging tugon. 1 trilyon? Tumango si Lapu-Lapu, ngunit dagdag pa niya, ang higit na mahalaga ay hindi pera. Ang pinakadiin dito, Juan, ay ang respeto ng mundo. Ilang taon na, ngunit hindi pa nananalo ang Pilipinas. Palagi akong natatalo sa iisang tao, ang bayani ng Amerika, si Warlock Armor. Tinagurian siyang pinakamalakas sa buong mundo at ayon sa balita, naabot na rin niya ang ranggong mythical. Napalunok si Lapu-Lapu. Kahit ang kanyang tapang ay natakpan ng bigat ng katotohanang iyon. Aminado ako, kung mythical na siya, hindi ko pa rin siya matatalo. Kaya nananatili sa ika-7 ang Pilipinas sa tuwing ginaganap ang laban na ito. Muling sumandal si Lapu-Lapu at seryosong winika. Umaasa akong sa pagkakataong ito, magiging numero 1 ang Pilipinas. Ngumiti si Juan. Malamig ngunit puno ng kumpiyansa ang kanyang tinig. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko ang karangalan pagbalik ko at kikilalanin ang Pilipinas bilang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, ibang iniisip ang ating bida. Sa kanyang isipan, hindi ang karangalan ang mahalaga, kundi ang premyo. 1 trilyong piso. Makikita sa kanyang mukha ang pagkasakim. Isang anyong nagsasabi na kahit hindi na siya pumasok sa dungeon sa loob ng 1 taon, sapat na ang isang laban na ito upang makuha ang lahat ng kanyang inaasam. Kinabukasan, pumasok si Juan sa Dungeon A mag-isa. Ngunit hindi siya kailanman tunay na nag-iisa sapagkat tinawag niya ang kanyang kapitan, si Aklas, at ang 5 general ng kanyang Shadow Legion. Aklas, the Demon Lord Nomigal, Hari ng Kadaliman. Kakayahan,
Shadow Dominion. Umbral Chains, Soul Corruption, Eclipse Strike, Ultimate Attack. Junjun, The Eternal Lich, Level 3. Isang kalansay na nakasuot ng sirang baluti, tangan ang isang staff na nagliliyab ng violet flames. Kakayahan, Soul Harvest, Death Nova, Necromancer Commander ng Undead Legion. Odic, The Abyssal Golem, Level 3. Isang higanteng golem na yari sa bato, lava at anino. May mga bitak na nagliliwanag ng pulang apoy. Kakayahan, Earth Shattner, Titan's Guard, frontline tank ng Shadow Legion. Wawang, The Shadow Reaver, Level 3. Isang phantom assassin na nakabalot sa usok. May mahahabang claw blades. Kakayahan, Phantom Slash, Dread Silence, Assassin General, tagatapos ng mga nanghihina na. Intoy, The Warlock of Chains, Level 3. Isang warlock na nakasuot ng maskara. Ang katawan ay puno ng enchanted chains. Hawak ang isang cursed grimoire. Kakayahan, Hellbind Chains, Curse of Ruin, Control Mage General, Crowd Controller ng kalaban. Araiko, The Wailing Berserker, Level 3. Isang dambuhalang mandirigma na balot ng dugo at anino. Hawak ang malaking axe na naglalabas ng pulang apoy. Kakayahan, Blood Frenzy, War Cry of Pain, Berserker Shock Trooper, nangunguna sa pag-atake. Matatag ang tinig ni Juan. Linisin ang buong dungeon, kunin ang lahat ng item, walang iiwanin. Sabay-sabay namang sumagot ang kanyang mga alagad, "Yes, Master," at nag-umapaw ang kalunos-lunos na sigawan sa loob ng Dungeon A. Mga pagsabog, halakhak ng mga bangkay, at pagyanig ng lupa ang sumalubong sa bawat sulok. Sa loob lamang ng ilang minuto, naabot nila ang dungeon boss. Muling bumulagta ang isang halimaw, ngunit hindi ito naging alagad. Naabot na ni Juan ang limitasyon ng necromancy. Ascended level 3. Necromancy, rare, ascended level 3. Kayang magsummon ng hanggang 50 undead warriors, isang captain, at 5 undead generals, mga elite bosses na tinalo niya. Ang mga undead minion ay nag-aangkop ng 80% ng kasalukuyang lakas ni Juan. At kung nanaisin, maaari niyang pagsamahin ang lahat ng ito upang bumuo ng isang undead colossus. Isang dambuhalang shadow golem na pinanday mula sa libu-libong bangkay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang shadow plunder. Mula rito, nakuha niya ang 2 bagong kasanayan, Ice Thorns at Ice Typhoon. Maya-maya, tumawag si Lapu-Lapu. "Juan, bukas nagaganapin ang friendly match. Ngumiti lamang ang ating bida. Walang problema, handang-handa na ako." At sabik na makuha ang 3 trilyong piso. Kinabukasan, nakarating na sila sa Amerika. Ngunit isang tanong ang bumabalot sa lahat. Makukuha ba ng ating bida ang kayamanan o magiging abo lamang siya sa harap ng pinakamalakas sa mundo? At sino-sino ang mga bagong mukha na kanyang makakalaban? Abangan ang susunod na kabanata. Dito lamang sa Pinoy Ori Manhus. Salamat sa suporta at salamat sa panunood.